Well, nandito kami ni Seksani, pero para tignan ang mga pangyayari dito sa first day of school natin. Kaya dito, at least dito sa napuntahan natin ay maganda naman. At nakausap natin, nakaka-zoom ko lang ng mga iba't ibang eskwelahan all around the country. So mukha namang so far maayos, and I was explaining to our teachers na para sa kanila, para mabawasan yung load ng kanilang trabaho, bawasan yung administrative duties, ay magkukuha tayo ng 20,000 bagong guro. Sa ngayon, sa 20,000 na yun, 16,000 na ang na-hire ng DepEd na bagong guro. Para tapos kumuha naman tayo para nga may katumbas na hiring doon sa administrative duties, 10,000 naman na administrative. Hindi ito nagtuturo, kundi pinapatakbo ang eskwelahan. Para yung teacher talagang nagtuturo, yung administrative ay silang namamahala sa mga paperwork, sa mga accounting, sa mga documentation, lahat-lahat. Kaya nabanggit ko sa ating mga guro na lahat ng departamento ng pamahalaan ay nakakonverge dito, sama-sama nagtutulungan. At ano yung mga duties nila? Siyempre, yung DepEd, ay alam na maliwanag kung anong kailangan ng gawin ng DepEd. Pero sinabihan ko na DICT, sinabi ko, palawakin ninyo ang internet coverage. Sa ngayon, ang mga eskwelahang may internet lamang ay mga 60%, napakababa. Ang problema talaga, kuryente. Kaya aayusin natin yan, dahan-dahan makikita natin magiging 100% yan. Lahat, lalo-lalo, inuuna namin yung mga tinatawag na gida, yung mga underserved na mga lugar na malalayo. Yun ang inuuna namin. Mabuti na lang may teknolohiya na para makabuo tayo ng magandang sistema nationally. Ang DTI at saka DOTR, ay instruksyonan ko, gawin ninyo lahat ng paraan para mabawasan ang gastos ng magulang at saka ng estudyante. Ang DOH, sinabi ko, kailangan may health facilities lagi in case na magkasakit yung mga bata o ma-injure, meron lagi tayong nakaabang para sila ay gagamutin. At DSWD pati para sa mga tulong. At tinututukan namin yung mga cyberbullying, yung mga bullying, dahil nagiging malaking problema, mental health problem ng mga bata dahil hindi maayos ang patak. Kung talaga may bullying, ay hindi sila makapag-aral na mabuti. Tapos sa feeding program din natin, mag-start yan Next month, sir. Next month. So baka ang sunod nating pagkikita ay doon sa feeding program para ma-monitor natin na mabuti. Expanded it, sir. Yeah, pinalaki natin, pinalawak natin yung feeding program para sa mga kabataan. Kasi kung maalala ninyo, DSWD, meron na tayong program from the first 1,000 days. Kasama na yung pagbuntis para maganda yung pag-alaga sa bata bago pa pinanganak at pagkatapos manganak. Ngayon naman, from 5 years old on, ito naman marami tayong programa, lalong-lalo na yung feeding program para sa ating mga kabataan. So we are gearing up for all of that. Yung kuryente, we're making sure na may kuryente lahat, na hindi may tubig lahat. Yun ang mga basic services na makita natin para naman maging maayos ang pag-aaral ng mga ating kabataan. Alright? Okay. Thank you.